Isang kwento ng babae ang nabubuhay para sa ganap na paghihiganti laban sa mga nang-api sa kanya noong bata pa siya na sumira sa kanyang buhay. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Korean series na The Glory mula sa taon ng 2023. Sa taon ng 2004 sa isang high school ang 18 anyos na si Dong Yoon ay labis na binubuli ng isang grupo ng 5 estudyante. Gumagawa ang mga ito ng mararahas na paraan upang saktan at ipahiya ito at sinusunog ang kanyang balat gamit ang mainit na bagay na nagdudulot ng permanenteng pinsala sa kanya at nagkakalat ng mga maling balita upang ipahiya ito sa publiko. At hindi sila nagpapakita ng awa at natutuwa kapag nagdurusa ang dalaga. Ang pang-aabusong ito sa kanya ay nagtulak sa kanya na lumaban at iniulat niya ito sa mga pulis. Gayunpaman ang 5 bully ay pinalaya ng walang nakuhang kaso dahil sa impluwensya ng ina ni Yoonji na si Hongyan. At bilang may-ari ng isang malaking construction company nasuhulan ni Hongyan ang mga pulis at tiniyak na walang kaso ang isasampa. At nagbanta rin ito kay Dong Yoon at sinabing manatili itong tahimik o haharapin ito ang malubhang kahihinatnan. Ang pambubuli ay nagpatuloy sa loob ng maraming buwan at walang magawa si Dong Yoon dahil ang mga pulis at ang judicial ay tila pabor lamang sa mayayaman. At nang lumala ang mga pinsala nito binisita ni Dong Yoon ang nurse sa paaralan para sa gamot at nang makita ang mga malubhang sugat pinayuhan siya ng nurse na isumbong ang mga bully sa punong guro. Gayunpaman nanatiling tahimik si Dong Yoon dahil alam nitong walang tunay na solusyon sa kanyang problema. Samantala lumitaw si Yoonji sa likod ng eksena at nagbanta sa nurse at sinabing mabubuli niya ito sa lahat ng oras dahil sinusuportahan siya ng buong administrasyon ng paaralan at magagawa nito ang kanyang gusto. Nang bumalik si Dong Yoon sa kanyang maliit na apartment nagulat ito nang makita niya ang lahat ng bully na naghihintay sa kanya. Tinuya nila ito sa kahirapan ng dalaga at itinapon ang kanyang pera at nang makiusap ito sa kanila na huwag itapon ang kanyang pera sinabi ng mga ito na kailangan niyang sumayaw upang ibalik nila ang pera. Tumanggi ito na sumayaw at bilang tugon sinunog ng mga bully ang kanyang balat gamit ang mainit na bakal na nagdulot ng labis na sakit sa kanya. At dahil dito nagpa siya si Dong Yoon na tapusin ang kanyang sarili at sa mga oras na tatalo nito sa tulay nagsimulang umulan ng nyebe at inilagay nito ang nyebe sa kanyang nasunog na binti at nakaramdam ito ng konting kaginhawaan ngunit ang puso niya ay labis pa rin na sugatan. At sa sumunod na umaga sumulat si Dong Yoon ng sulat sa punong guro at hinihiling nito na umalis ng paaralan. At sa kanyang sulat idinetalye nito kung paano siya sinasaktan ng mga bully at kung paano walang gumagawa ng aksyon upang pigilan sila. Gayunpaman bago pa umabot sa punong guro ang sulat ang isang guro na si Kim Jong na matalik na kaibigan ni Hongyan ay itinapon ang sulat ni Dong Yoon at sinabi nito sa kanya na ang mga bully ay walang ginawang masama. At nang magtanong si Dong Yoon kung ganito rin ba ang tugon niya kung ang sariling anak nito ang nasa posisyon niya ay labis niya itong ikinagalit. Tinanggal nito ang kanyang mamahaling relo at nagsimulang sinampal ang dalaga at pinahiya ito sa harap ng lahat. At sa kinagabihan si Hongyan at King Jong ay inimbitahan ng ina ni Dong Yoon na si Mihae na isang drug addict. At kasama ang kasintahan nito inalok nila si Mihae ng isang tseke ng 1,000,000 won at iginiit na palitan ang withdrawal application ni Dong Yoon at sabihin na may sakit sa pag-iisip si Dong Yoon. At nang makita ang malaking halaga ng pera mabilis na pumayag si Mihae sa kasunduan. At nang bumalik ang dalaga sa kanyang apartment nakita nito ang kanyang gamit sa labas at walang laman ang silid. Binasa nito ang binago na sulat at ngayon nagsasaad na aalis ito ng paaralan dahil sa kanyang problema sa pag-iisip. At dahil nasaktan naramdaman nito na parang nawala ang lahat sa kanya at kahit pa ang kanyang sariling ina ay walang pakialam sa kanya. At dahil desperado nagtungo ito sa tabing ilog upang tapusin ang kanyang buhay at habang umiyak na alala nito na mayroon pa siyang isang dapat gawin bago ito mamatay at yun ay ang gumanti. Bumalik si Dong Yoon sa paaralan kung saan ang mga bully ay pinapahirapan ng isa pang babae. Hinarap ni Dong Yoon si Yoonji at binanggit na nabasa nito online ang tungkol sa pagnanais nitong maging mabuting ina at asawa at sinabi rin nito na ang ibang bully ay may mga kanya-kanyang ambisyon at nagtataka ito kung bakit ang pangarap ni Yoonji ay simple lamang. Tumawa si Yoonji at sinabi na ang pangarap ay para lamang sa mahihirap at nasa kanya na ang lahat ng gusto nito at ang gusto lamang nito ay mamuhay na kinaiinggitan ng lahat. At nang tanungin ni Yoonji si Dong Yoon sa kanyang pangarap tumugon nito na ang kanyang pangarap ay maging si Yoonji mismo na ikinagulat ng mga bully. At nang maglaon nagsimulang magtrabaho si Dong Yoon sa isang pabrika ng tela at nag-aaral ng mabuti sa gabi upang maghanda para sa kolehiyo.
At si Song Hee na kanyang katrabaho ay napansin ang dedikasyon ni Dong Yun at maingat na naglakad upang hindi niya ito maistorbo. Ang gawain na ito ay nagpatuloy sa loob ng 3 taon at sa taon ng 2007 si Dong Yun ay tinanggap sa isang prestihiyosong paaralan. At sa kanyang huling shift sa pabrika pinasalamatan nito si Song Hee sa pagiging maalalahanin at hindi siya iniistorbo sa pag-aaral nito. Binati siya ni Song Hee dahil natanggap ito sa kolehiyo at nang magsimula ito nag-aral ng maayos si Dong Yun ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay gumanti kay Young Ji at sa iba pa at tuwing gabi maingat itong nagplaplano kung paano niya ito sisimulan. Samantala si Young Ji ay ginugugol ang kanyang oras kasama ang kanyang nobyo na si Jae-jun at sinabi nito na ang kanyang magulang ay inaayos ang kanyang kasal sa isang mayamang negosyante. At si Jae-jun na siyang isang playboy ay hindi nagalit sa balita at sinabing makakahanap naman ito ng ibang babae. At taon ang lumipas nagpakasal si Young Ji kay Ha Do-yang isang mayamang negosyante at CEO ng malaking construction company. Siya ay masaya sa kanyang buhay may asawa at dumalo rin si Jae-jun sa kanyang kasal at pinanood si Young Ji ng may masamang tingin. Samantala si Dong Yun ay lihim na pinagmamasdan ng kasal at nang maglaon nagtingin si Dong Yun sa online at tinignan ang mga bully sa buhay nila ngayon. Si Lee ay isang sikat na pintor si Jae-jun ay minana ang golf club ng kanyang ama si Yan Jin ay isang kilalang TV weather forecaster at si Hae-jong ay isang flight attendant habang si Mayo ay nagtratrabaho kay Jae-jun na madalas siyang pag-alitan at saktan at sinabing hindi na sila magkaibigan kundi mag-boss at isang empleyado. Pagkatapos ay sinubukan ni Song Hee na kausapin si Dong Yun at inimungkahi na ang paghihiganti ay hindi maganda at dapat na nitong patawarin ang mga bully ngunit desidido si Dong Yun na makakuha ng legal na paghihiganti sa anumang paraan. Binisita nito ang library araw-araw upang magbasa ng mga nobela tungkol sa krimen upang pukawin ang kanyang motibasyon at nang maglaon si Dong Yun ay nagbibigay ng tutor sa isang estudyante nang magsimulang ligawan siya ng lalaki. At dahil may karanasan na sa ganito sinimulan nito ang isang voice recording bago sila magsimula sa kanilang session. At ang binata ay nabigla nang malaman nitong nagre-record si Dong Yun at pinadala ng dalaga ang voice record sa ina ng binata at pagkatapos ay umalis ng bahay. At habang nasa labas nagkaroon si Dong Yun ng kumbulsyon at bumagsak sa kalsada habang mabilis itong isinugod sa ospital at binigyan ng IV at nang magising ito nakita nito ang kanyang sarili sa isang ospital katabi ang isang gwapong lalaki na si Yoo Jong na doktor ng plastic surgery na tumatanggap din ng IV dahil sa mga sugat nito mula sa pakikipag-away. Nagkatinginan ng dalawa ngunit sinubukan ni Dong Yun na tanggalin ang kanyang IV at pinakalma siya ng binata habang pinaliwanag na isa rin siyang doktor at tatanggalin nito ang IV ng ligtas. At habang tinatanggal ito napansin ni Yoo Jong ang mga peklat sa kanyang braso na mabilis nitong itinago. Pagkatapos ay nagmadali ito palabas ng ospital at dumating ang isang konsultant dala ang mga tala nito at nagtanong si Yoo Jong tungkol sa babae. Pinaalam nito na umalis ito agad at sa pagtingin nito sa mga tala na tuklasan ni Yoo Jong na si Dong Yun ay malubhang anemic at nagpasya ito na bisitahin siya sa paaralan. At nang makita siya ni Dong Yun ngumiti ito ng matamis habang papalapit sa binata dahilan upang magulat ito. Gayunpaman ang pagkagulat nito ay napunta sa pagkabigo nang napagtanto nito na nakangiti ito sa ibang lalaki na si Kim Soo-han na anak ng guro na si Kim Jong na umabuso kay Dong Yun noon. At ang engkwentrong ito ay ang simula ng mga plano ni Dong Yun para sa kanyang paghihiganti. Samantala si Yoon Ji ay gumugol ng oras kasama ang kanyang asawa at binanggit ni Do Yang na narinig nito ang isang pag-uusap sa pagitan ni Hae-jong at Gian Tae sa isang bar kung saan sinasabi ni Hae-jong ang nakaraan ni Yoon Ji. At nang humiling si Yoon Ji ng ilan pang detalye binago ni Do Yang ang usapan at sinabi na mas mataas ang mga grado ni Hae-jong kaysa kay Yoon Ji. At malinaw na may tinatago si Do Yang na nagpapaalala kay Yoon Ji. At sa kabila nito tumawa lamang ito at nagsimulang manigarilyo ngunit nang lumapit ang kanilang anak mula sa paaralan mabilis nitong tinapon ang kanyang sigarilyo. At sa sumunod na araw inimbitahan ni Yoon Ji si Lee at Hae-jong sa kanyang bahay. Dumating si Hae-jong suot ang isang mamahaling damit na nirentahan nito sa isang lokal na tindahan. Si Yoon Ji at Lee ay inasar si Hae-jong sa pagsusuot nito ng mahal na damit sa kabila ng pagiging mahirap nito at masasabi nila na nirentahan nito ang damit at tinuyan ni Yoon Ji si Hae-jong at binalaan na huwag itong magsasalita ng tungkol sa kanya mula sa kanyang likuran at iginiit na dapat marunong itong lumugar. Bagamat si Hae-jong ay nadismaya sa sinabi ng kaibigan hindi nagtagal ay naging ayos lang ito at nagsimulang kumuha ng litrato suot ang kanyang mamahaling damit at nag-post sa social media.
Ang eksena ay lumipat kay Dong Yun na lumabas sa library kung saan hindi nito sinasadyang nakasalubong si Yu Jong at humiling ito ng paumanhin sa pagsunod sa kanya, ngunit pinaliwanag na naroon ito upang ibigay ang medical report na naiwan nito sa ospital. Sinabi nito sa kanya na siya ay malubhang anemic at kailangan na uminom ng gamot sa loob ng 6 na buwan. At sa panahon ng kanilang pag-uusap nagtanong ito kung marunong itong maglaro ng Go at inamin ng dalaga na hindi ito marunong, ngunit nagpakita ng interes na matuto dahil gusto nito maging isang dalubhasang strategist. Pumayag ito na turuan ng dalaga at tila natutuwa sa pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya ng madalas. Gayunpaman, iginiit nito ang formal na relasyon sa pagitan ng isang guro at estudyante at pumayag si Yu Jong. At habang lumipas ang linggo, nagkikita sila sa isang parke tuwing gabi upang maglaro ng Go at tinuruan siya ni Yu Jong ng bawat galaw at tiniyak din ito na umiinom siya ng gamot. At isang araw pagkatapos na ma-master ang laro, sinabi nito kay Yu Jong na lubos itong nagpapasalamat sa kanyang tulong at naniniwala na magiging magaling pa itong doktor, at sinabi na hindi na ito makikipagkita sa kanya dahil kailangan itong tuparin ang kanyang pangarap. Si Yu Jong ay nadismaya sa sinabi ng dalaga at biglang nagtanong kung ano ba ang kanyang pangarap, ngunit hindi nagbigay ang dalaga ng malinaw na sagot at sinabi ni Yu Jong na sana magtagumpay ito sa kung ano ang kanyang layunin sa buhay. At lumipas ang ilang buwan natapos ni Dong Yun ang kanyang degree at pumasa sa pagsusulit sa pagtuturo at magpapahintulot sa kanya na mag-apply upang maging guro. At habang nagpapanggap na bibili ng sapatos, nakita nito si Mayuno na isa sa mga bully niya noong high school na ngayon ay nagtratrabaho bilang isang salesman. Si Mayuno ay nagulat na makita siya at sinubukan pa itong ligawan dahil sa malaking pagbabago niya. Inihayag ni Dong Yun na alam nitong kinamumuhian niya si Jae-jun dahil sa pagiging bossy nito at ibinahagi ang kanyang plano sa lalaki. Inalok niya ito ng isang substantial na halaga ng pera kung magbibigay ito ng detalye tungkol sa relasyon ni Jae-jun kay Yoonji. Bagamat tila naghihinala si Mayuno, pumayag ito na tumulong dahil nais nitong pabagsakin si Jae-jun. At ngayon nakahanap si Dong Yun ng bagong apartment na malapit sa bahay ni Yoonji at araw-araw nakatayo ito sa labas at nakatingin sa bahay ni Yoonji habang kinakamot nito ang mga peklat na iniwan sa kanya. At tuwing gabi, ayon sa kanyang plano, tinitignan nito ang basurahan sa labas ng bahay ng Ministry of Education at naghahanap ng ebidensya sa kanyang katiwalian. At isang gabi siya ay nahuli ng katulong na si Hyen at nag-alok ito ng pera sa katulong upang manahimik, ngunit sa kanyang gulat sinabi ni Hyen na hindi ito magsusumbong at nais pa nitong tumulong. Gayunpaman, humiling ito ng isang bagay na kapalit at gusto nito na patayin ni Dong Yun ang kanyang asawa. Ang asawa ni Hyen ay isang drug addict na umuuwi tuwing gabi upang magbanta at saktan siya, at labis siya nitong inaabuso kung saan kailangan makialam ng anak ni Hyen gamit ang isang kutsilyo, ngunit ang ama nito ay marahas silang sinaktan. Nasaksihan ni Dong Yun ang bagay na ito mula sa labas at nagpa siya na kunin si Hyen para na rin sa kanyang sariling layunin at inalok ito ng apartment upang manirahan. Binigyan ni Dong Yun si Hyen ng trabaho upang mag-spy sa mga bully at binigyan siya ng camera upang mag-record ng mga ebidensya. Maingat na binantayan ni Hyen ang mga bully sa kanilang araw-araw na gawain at binabahagi ang mga intel kay Dong Yun tuwing gabi. At sa mga impormasyon na ito, natuklasan ni Dong Yun na si Jae-jun ay colorblind at naalala nito noong high school kung saan malubhang sinugatan ni Jae-jun ang isang estudyante na tinawag siyang colorblind. Ang eksena ay lumipat sa isang arcade house kung saan madalas na naglalaro si Duyang ng Go. Pinagmasdan nito si Dong Yun sa lugar dahil marami itong tinalong kalaban at kumita ng libong won sa mga pusta. At dahil humanga sa kanyang kakayahan, bumalik ito sa bahay upang mag-ensayo ng laro, at nang mapansin ni Yoonji ang pagkahumaling nito sa Go at inimungkahi na magpahinga. Pinaliwanag nito na nagsasanay ito para talunin ng isang tao habang niyaya siya ni Yoonji na magpalipas ng gabi, ngunit masyado itong abala sa paglalaro at halos hindi man lang tumugon. At nang maglaon si Dong Yun ay naglakbay patungo sa ibang lungsod para sa isang educational conference nang hindi inaasahang makita nito si Yu Jong sa tren. Labis itong natutuwa na makita siya at nagtabi sila sa upuan para mag-usap at binati siya ng binata dahil pumasa ito sa kwalifikasyon ng pagtuturo, at binati rin siya ni Dong Yun sa pagkumpleto nito sa residency program. Sinalamin ni Yu Jong ang mga panahon na ginugol nila sa park at binanggit kung gaano ito kahirap para sa kanya, ngunit labis itong nakatulong sa kanya upang malampasan ang kanyang mga kahinaan. Inihayag nito ang kanyang pasasalamat at binigay ang kanyang card at nag-alok ng tulong kung sakaling kailangan ni Dong Yun.
At nang bumalik ito sa kanyang apartment, nagtanong ang may-ari sa kanya kung bakit ito nagbabayad ng renta, ngunit bihira itong nasa lugar, at pinaliwanag nito na siya ay nagtratrabaho sa paglipat niya sa paaralan ng isang high school upang mas tumira ito sa apartment ng mas madalas. At nang maglaon, nakakuha si Dong Yun ng ilang ebidensya ng katiwalian na kinasasangkutan ng direktor ng Ministro ng Edukasyon. Hinarap niya ito ng personal at naglahad ng mga ebidensya at sinubukan niyang e-blackmail. Hiniling ni Dong Yun na italaga siya sa kaparehong paaralan kung saan nag-aaral ang anak na babae ni Yoon Ji, at nagbanta na ilalantad nito ang kanyang katiwalian sa media kung tatanggi siya, at ang direktor na nakaramdam ng takot ay nag-atubiling pumayag. Ang eksena ay lumipat sa isang seremonya ng alumni sa Semyon High School kung saan ang lahat ng dating mag-aaral kasama na ang 5 bully ay inimbitahan. Dumating si Dong Yun sa seremonya at nakatagpo ang kanyang dating mga bully, at sa una nahihirapan silang makilala siya dahil sa kanyang pagbabago sa isang sopistikado at eleganteng babae. Gayunpaman, nang ibinunyag ni Dong Yun ang kanyang pangalan, nagsimula nilang maalala kung sino talaga siya. Binati niya ang mga ito sa pagkamit sa kanilang mga pangarap, at si Yoon Ji ay nasorpresang makita siya at sinabing inakala nitong patay na siya. Nagtanong ito kung nakamit ba ni Dong Yun ang kanyang pangarap, at tumugon si Dong Yun na sinusundan pa rin ito ang kanyang pangarap. Ang seremonya ay nagsimula at si Yoon Ji ay binigyan ng isang parangal habang malakas siyang pinuri ni Dong Yun dahilan upang hindi mapalagay ang lahat. At pagkatapos ng seremonya, galit siyang sinampal ni Yoon Ji dahil sa pagiging dramatic nito, at nakialam si Jae-jun at hiniling kay Dong Yun na umalis. Sinabi ni Dong Yun na hindi sila nagbago, at tumugon si Jae-jun na malaki ang kanyang pinagbago at itinuro ang kanyang bagong porma kumpara sa dati. Tinuya siya ni Dong Yun sa pagiging colorblind at sinabing hindi naman ito alam ang ibig sabihin ng mga kulay na ikinagulat ni Jae-jun habang lumakad ito papalayo. Ang plano ni Dong Yun ay nagtagumpay at naitalaga ito bilang guro sa paaralan kung saan ang anak ni Yoon Ji na si Yesel ay nag-aaral. At isang araw sinabi ni Yesel kay Yoon Ji na ang kanyang dating guro ay pinalitan ng isang kaibigan ng kanyang ina, at nang malaman ni Yoon Ji na ang bagong guro ay si Dong Yun, siya ay natakot at pumunta sa paaralan upang harapin ito. Inalala ni Dong Yun ang lahat ng karanasan nito na idinulot ni Yoon Ji sa kanya, at sinabing balak niya rin itong pahirapan. At tiniyak nito na hindi niya rin sasaktan ang bata, ngunit gagamitin niya ito upang gumanti sa kanya. Nagbanta si Yoon Ji na ililipat nito ang kanyang anak sa ibang paaralan, ngunit sinabi ni Dong Yun na susundan nito si Yesel kahit saan ito magpunta. At dahil nagalit, pinagbintangan siya ni Yoon Ji na mababang klase, at pagkaraan ng sandali nakatanggap si Yoon Ji ng isang text na ang dating guro na si Kim Jun ay pumanaw na. At dahil natakot, tumingin ito kay Dong Yun at tinawag siyang mamamatay tao, at nilinaw ni Dong Yun na hindi nito pinatay si Kim Jong at namatay ito sa mga natural na dahilan, at inalala ni Dong Yun ang pagbisita nito sa kanyang bahay dala ang isang bulaklak upang batiin ito sa promotion ng kanyang anak. At si Kim Jong na allergic sa bulaklak ay hindi siya nakilala sa una, ngunit nang pinaalala nito ang araw na sinaktan siya ng guro matapos natanggalin ang kanyang relo, na alala niya ito at galit na hinampas sa kanya ang bulaklak at sinabing dapat pinatay niya ito noon. Mabilis na pinigilan nito ni Kim Soo-han at pinapasok ang kanyang ama sa loob ng bahay, at binunyag nito kay Kim Soo-han na ang kanyang ama ay sangkot sa katiwalian, at inilantad nito ang kanyang pagkakasangkot na maaaring makaapekto sa promotion ni Kim Soo-han. Nagulat si Kim Soo-han sa narinig nito, at sa isang dramatikong pag-ikot ng pangyayari kumuha si Kim Soo-han ng maraming bulaklak sa kanilang sala at lumikha ng suffocating na kapaligiran. At ang kanyang ama na nahihirapang huminga ay sinubukan na kunin ang kanyang gamot, ngunit nahulog ito sa lupa. At si Kim Soo-han na may matigas na puso ay inihagis papalayo ang gamot, at inihayag na ito ang resulta ng kanyang mga maling ginawa. At bilang resulta, nalagutan ng hininga si Kim Jong hanggang sa mamatay, at dahil nalungkot sa galit umalis si Yoon Ji pagkatapos na marinig nito ang katotohanan at umiyak sa labis na pagkabigo. At nang maglaon, binisita ni Dong Yun ang isang lokal na cafe kung saan nakita nito ang dating nurse na minsang inalagaan ang kanyang mga sugat. Natutuwa ito na makita siya dahil ang nurse ay ang isa sa mga nakakaunawa sa kanyang sakit sa mga panahon na yun. Nagbigay ang nurse sa kanya ng mga detalye tungkol kay Sohei, isang batang babae na pinapahirapan ng mga bully bago pa si Dong Yun. Si Sohei ay nabalitang nagpatiwakal, ngunit alam ni Dong Yun na pinatay ito ng mga bully, at naalala nito na nakita niya si Sohei sa isang pharmacy kung saan ito bumibili ng gamot dahil si Sohei ay sinunog din ng mga bully.
Nakaramdam ito ng pagsisisi dahil hindi nito tinulungan si Sohei sa mga panahon na yon at ang NARS ay sinuportahan siya sa kanyang plano at nagbigay ng pag-asa na maibubunyag nito ang katotohanan at dalhin ang mga bully sa hustisya. At dahil naantig sa mga salita ng NARS nanumpa ito na tatapusin ang kanyang misyon sa kahit anong paraan. At nang maglaon nakipagkita si Dong Yun kay Mayo no na nagbahagi ng mga classified na impormasyon tungkol sa mga drug account ni Lee at personal na affair ni Jae-jun. At bilang kapalit nagbigay ito ng impormasyon tungkol kay Sohei at nag-alok na kumita ng milyon kung malalaman nito ang katotohanan sa pagkamatay ni Sohei. Pagkatapos ay binisita nito ang mortuary upang magtanong tungkol sa katawan ni Sohei at pinaalam sa kanya ng doktor na ang katawan ay hindi maaring pakaawalan ng walang pahintulot mula sa pamilya. Gayunpaman ang pamilya nito ay ayaw ilibing ang katawan at tinitignan ito bilang isang pagpatay sa halip na pagpapatiwakal. Inihayag ng doktor na ang katawan ni Sohei ay nasa freezer ng mortuary sa loob na ng mahigit 10 taon at ang naipon na bayarin ay umabot na ng 1 milyong won. At kung mahihikayat ni Mayo ang pamilya ng babae na tugunan ang sitwasyon, maaari itong makakuha ng bahagi ng pera. At si Mayo na natuwa sa pagkakataong kumita ng pera ay sabik na gawin ang hamon na ito. At ilang araw ang lumipas binisita ni Yoonji ang paaralan upang makipagkita sa punong guro at nagtanong ito tungkol sa kwalifikasyon ni Dong Yun at nagtatanong kung siya ba talaga ay karapat-dapat sa pagtuturo. Ang punong guro ay tiniyak na ang CV ni Dong Yun ay kahanga-hanga at siya ay labis na kwalipikado para sa tungkulin. At karagdagan si Dong Yun ay lubos na inirekomenda ng Ministro ng Edukasyon at ang impormasyon na ito ay ikinagulat ni Yoonji na interesado sa kanyang koneksyon sa ministro. At kalaunan nagtungo si Yoonji sa klase ni Dong Yun at nagulat na makitang nakatayo ito sa likod ng kanyang anak. At dahil natakot naghintay si Yoonji na matapos ang klase at pagkatapos ay hinarap si Dong Yun ng personal. At sa kanilang pag-uusap nag-alok si Yoonji na magbabayad ito ng malaking halaga upang tapusin na nito ang kanyang paghihiganti at inamin na wala itong balak na humiling ng tawad sa mga ginawa niya sa nakaraan. Malamig na tumugon si Dong Yun na hindi ito humihingi ng tawad at ginugol nito ang 18 taon sa pagplano ng kanyang paghihiganti at balak niya itong pahirapan ng dahan-dahan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Dong Yun ang drawing na ginawa ni Yesel at sinabi na ang bata ay nahihirapan tukuyin ang pinagkaiba ng mga kulay. Ginamit niya ito bilang isang leverage at sinabi na alam nito ang biolohikal na ama ni Yesel at nagbanta na ilalantad ang panluloko nito sa kanyang asawa na si Duyang. Si Yoonji ay hindi nakapagsalita at hindi masagot ang mga paratang ni Dong Yun. At nang maglaon nakipag-usap si Yoonji kay Duyang tungkol sa pagpapadala kay Yesel sa ibang bansa para sa kanyang pag-aaral. Nalilito si Duyang sa ideya na ito at nagtanong kung bakit kailangan mag-aral sa ibang bansa ni Yesel sa murang edad. Malabo nitong binanggit ang kanyang dahilan sa bagong guro ni Yesel ngunit hindi nagbigay ng malinaw na dahilan at mabilis na binago ang usapan. At sa gabing yun nakipaglaro si Duyang kay Dong Yun na gusto niyang talunin ng matagal na at natalo ito sa kanilang unang laro at nagbayad ng 20,000 won. At dahil determinado itinaas nito ang pusta sa halagang 50,000 won para sa isang rematch. At sa panahon ng pangalawang laro nagtanong ito kung bakit gusto ni Dong Yun ang laro at pinaliwanag nito na nakakatulong ito sa kanya maging mahusay na strategist upang lamangan ang kanyang mga kalaban. Nakita ni Duyang ang kanyang sagot na nakakalito ngunit pagkatapos ng laro sinundan niya ang babae sa isang bakery at binigay ang kanyang contact card at nagpapakita ng paghanga sa kanyang kakayahan. At bahagi ito ng plano ni Dong Yun na gamitin ang interest ni Duyang sa kanyang kalamangan. Samantala ninakaw ni Hyen ang telepono ni Haijong sa airport at nagpahintulot kay Dong Yun na ma-access ang lahat ng personal na detalye at kahinaan ng iba pang bully. At sa kaparehong oras nagawa ni Haijong na makahanap ng isang mayamang lalaki na si Taewak upang pakasalan siya at bilhan ng mga mamahaling alahas. Gayunpaman ang ina ni Taewak ay hindi gusto si Haijong at humiling ng medical report upang suriin siya sa sakit na nakukuha sa pagtatalik. Nagpa-check up si Haijong at dinala ang resulta sa ina ni Taewak na hindi pa rin natutuwa sa kanya. Pagkatapos nagpakita si Dong Yun at binati si Haijong sa kanyang paparating na kasal at si Haijong ay nagulat at sinundan ito sa kanyang sasakyan. Hiniling niya na makausap ito sa isang pribadong lugar at lumuhad habang humiling ng tawad sa kanyang mga nagawa sa nakaraan at sinabing sumusunod lamang ito sa mga utos ni Yoonji. Nagmakaawa ito na huwag sirain ang kanyang kasal dahil ito ang kanyang huling pagkakataon na magpakasal sa isang mayamang lalaki at mas sigurado ang kanyang hinaharap.
Kinuha ni Dongyun ang nasusunog na piraso ng kahoy at hinawakan ito patungo kay Haijong na labis ikinatakot nito. Nagtanong ito kung mainit pa ito at nagtanong din kung nasaan ang kanyang pagkatao noong sinunog nila ang kanyang balat. Pagkatapos ay itinapon nito ang ninakaw na telepono sa lupa at inihayag na alam nito ang lahat ng personal na detalye tungkol sa kanya. Si Haijong ay nagulat at pumayag na gawin ang anumang hilingin nito basta't manatiling nakatago ang kanyang mga sekreto. At nang maglaon binisita ni Dongyun si Lee sa simbahan at nagbanta na ilalantad ang pagiging drug addict nito at koneksyon nito kay Mayo no kung hindi siya makikipagtulungan. At dahil nagulat sinubukan ni Lee na tumakas ngunit hinawakan siya ni Dongyun sa buhok at hiniling na magbayad ito ng malaking pera kung nais nitong hindi siya mahuli. At sa gabing yun tumugon si Dongyun kay Yujong na ilang taon nang nagtitext sa kanya at si Yujong ay palaging pagod sa trabaho at palagi siyang iniisip at labis na natuwa nang makatanggap ito ng text mula kay Dongyun. Nagtanong ito sa kanyang mga kasama kung siya ba ay nananaginip at humiling si Dongyun ng isang gamot na isang Viagra at gamot sa erectile dysfunction. Naguluhan si Yujong at nag-alala na baka may kasama na itong ibang lalaki. Gayunpaman nilinaw nito na kailangan niya ang impormasyon sa ibang dahilan at nais na humingi ng paumanhin para sa pag-uugali nito sa nakaraan. At dahil napagtanto na baka nagpapalam ulit sa kanya nagmakaawa si Yujong na manatili siya bilang kaibigan at nag-alok na gagawin ang lahat para sa kanya. Ngumiti si Dongyun sa unang pagkakataon at naantig sa kanyang labis na pagmamahal at sinabi nito na kailangan niya ng isang mandirigma na mananatili sa kanyang tabi at tutulong sa kanyang layunin at pumayag si Yujong na suportahan siya sa kahit anong paraan. At lumipas ang ilang araw si Yujong ay kumakain kasama ang kanyang ina na si Seon na siyang direktor ng Seoul General Hospital. Binanggit nito na nais niyang lumipat sa Semyong at magsimula ng isang pribadong pagsasanay doon. Nagtanong ang ina nito kung bakit nais niyang iwanan ang Seoul at tumugon nito na ang babaeng mahal niya ay nakatira sa Semyong at nais nitong mapalapit sa kanya. Pumayag ang ina nito at sinabing magagawa nito kung ano ang magpapasaya sa kanya pagkatapos ay binigay nito ang kanyang resignation letter sa kanyang ina. Nag-alinlangan ito at naghinala na nagsulat ito ng isang love story para sa kanyang pagre-resign at pabirong sinampal siya at sinabing dapat magbigay ito ng mas formal na dahilan para sa kanyang pag-alis. Samantala si Yoonji ay natatakot at nagdarasal sa isang templo at nagtanong si Hongyan sa kanya kung ano ang nangyayari at pinaliwanag nito na si Dongyun ay dumating para gumanti. Tiniyak ni Hongyan sa kanya na siya na ang bahala sa sitwasyon at nangako ito na pababagsakin si Dongyun sa pamamagitan ng kanilang koneksyon at mga pulis. Ang tungkol sa pagiging bully ni Yoonji ay kumalat sa social media at ang kanyang mga kasamahan sa news channel ay pinag-uusapan nito. At nang marinig sila na wala ni Yoonji ang kanyang pasensya at hinarap ang isa sa mga ito at pinaalala niya sa kanila na ang news channel ay pinondohan ng kanyang asawa na si Duyang na nag-donate ng 220 milyon won at nagbabala ito na kapag nagpatuloy ang balita tungkol sa kanya ang kanilang trabaho ay malalagay sa panganib at sinabihan silang manahimik. At sa kinagabihan nakipagkita si Yoonji kay Shin Yan-jun na isang pulis at kaibigan ng kanyang ina na si Hongyan. Nag-alok ito ng malaking halaga ng pera upang kumuha ng impormasyon tungkol kay Dongyun. Samantala si Dongyun ay inalertuhan ni Hyan na may sumusunod sa kanyang sasakyan at upang makatakas nagmadali si Dongyun ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay bigla itong huminto dahilan upang bumangga ang sasakyan sa kanya. Dalawang lalaki ang lumabas at humiling ng kabayaran at sinabing nasira ang sasakyan. At sa parking lot tinignan ni Hyan kung ayos lamang si Dongyun at naghinala si Dongyun at nagtanong kung paano nito nalaman ang tungkol sa mga sumusunod sa kanya. Pinaliwanag ni Hyan na binabantayan nito si Yoonji at bigla nitong nakita ang sasakyan na sumusunod sa kanya at tiniyak nito na magkakampi sila at nagdala pa ng pagkain. At dahil napagtanto ang kanyang pagkakamali nagpasalamat si Dongyun kay Hyan at pagkatapos ay umalis. At sa isang talyer nakita ni Dongyun ang nilulutong pagkain at nagkaroon ng isang flashback kung paano siya sinasaktan ng mga bully noon. At dahil nadala ng damdamin bumagsak ito at nakatanggap ng tulong mula sa mga tao sa lugar. At nang maglaon binisita ni Dongyun si Yujong sa kanyang bagong bahay sa Semyong kung saan nagulat itong makita siyang puro putik sa katawan. Nagtanong ito kung ano ang nangyari at pinaliwanag nito at upang maunawaan kailangan niyang bumalik 18 taon ang nakalipas kung saan nagsimula ang lahat. Inalala nito ang mga bully kung paano siya pinahirapan at pinakita sa kanya ang sugat mula sa mga paso.
At dahil nagulat na nga ako si Yujong na tutulungan siyang maghiganti kahit ano pa ang mangyari at inalok ni Yujong na gamutin ang kanyang mga peklat dahil isa siyang plastic surgeon ngunit tumanggi ito at sinabing nais nitong panatilihin ang mga peklat bilang katibayan ng kanyang pagkawalang sala. Pagkatapos ay binigay nito ang kanyang bagong damit at inayos ang mga luma gamit ang sariling botones ng kanyang damit dahil ang kanyang lumang botones ay nawala. At habang pinag-uusapan nila ang kanilang plano sinalamin ni Yujong ang kanyang sariling masakit na nakaraan at inalala nito ang araw na ang kanyang ama na direktor ng Seoul General Hospital ay brutal na pinatay. Ang killer na pumatay ng 3 tao ay tinanggihan na gamutin ng ilang doktor at ang ama ni Yujong ay nagboluntaryo na tumulong ngunit sa panahon ng operasyon pinatay siya ng kriminal gamit ang scalpel at ang killer ay nagpapadala pa rin ng liham sa kanya mula sa bilangguan at sinasabi ang kaligayahan na naramdaman nito sa pagpatay sa kanyang ama. Itinago niya itong lihim sa kanyang ina hanggang sa matuklasan nito ang lihim sa sarili niya. At dahil nagulat sa galit nagpunta ito sa kulungan upang harapin ang killer at nagtatanong kung bakit patuloy nitong pinapahirapan ang kanyang pamilya. Inihayag ng killer na natutuwa ito sa ginagawa niya sa kanilang pamilya at balak niya itong gawin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At dahil sa galit sinubukan niyang umatake sa killer ngunit pinigilan ng mga prison guard. Ang eksena ay lumipat kay Jae-jun na nakatanggap ng isang delivery mula sa hindi kilalang pinagmulan at ang tala ay nagpapahiwatig ng mahahalagang ebidensya. At sa loob nakita nito ang mga medical report na nagsasaad na siya ang biological na ama ni Yesel. At sa sumunod na umaga binisita nito si Yesel sa kanyang paaralan at sinubukan na yakapin siya ngunit hindi ito nagpakita ng interes. Pagkatapos ay tinawagan ni Jae-jun ang isang abogado upang pag-usapan ang pagkakaroon ng kustodiya kay Yesel. At pinaliwanag ng abogado na sa kabila ng pagiging biological na ama nito hindi nito maaaring kunin ang kustodiya dahil si Yesel ay pinanganak pagkatapos ng kasal ni Do-young at Yoon-ji. At ang tanging paraan upang makakuha ito ng kustodiya ay kung hihiwalayan ni Do-young si Yoon-ji. At dahil nagalit hinarap ni Jae-jun si Yoon-ji at nagtanong kung bakit nito itinago ang katotohanan tungkol sa kanilang anak na babae. Nagulat si Yoon-ji at napagtanto na alam nitong siya ang ama ni Yesel at iginiit ni Jae-jun na dapat hiwalayan nito si Do-young at tumira ng magkasama sila. At sa sumunod na araw sinabi ni Yesel kay Do-young ang tungkol sa isang parent-teacher meeting sa paaralan at sinabihan siya na dumalo at nagulat itong malaman na ang bagong guro ay si Dong-yoon. At sa meeting si Do-young ay naroroon sa silid nang dumating din si Jae-jun sa lugar. Sinabi ni Jae-jun kay Do-young na may isang bata sa klase na pag-aari niya at nang pumasok si Dong-yoon sa silid nagsimulang magsalita si Jae-jun kay Do-young kung paano nito binubuli ang guro noon at kung paano nito ngayon tinuturuan ang kanyang anak. At sa kinagabihan nakita ni Do-young ang lumang litrato ni Yoon-ji kasama si Jae-jun at iba pa at nagsimula itong magduda sa kanya at nagtanong kung paano nito nakilala si Jae-jun. Iginiit ni Yoon-ji na si Jae-jun ay dati niya lamang kaibigan at wala silang espesyal na relasyon ngunit hindi naniniwala si Do-young sa kanya at umalis at kung malalaman ni Do-young ang tungkol sa kanilang relasyon ni Jae-jun ang kanilang kasal ay masisira. At habang pinapaliguan si Yesel nagtanong si Yoon-ji kung bakit hindi nito binanggit ang tungkol sa meeting at tumugon ang bata na sinabi niya ito ngunit nakalimutan niya ito. At sa paaralan sinubukan ni Jae-jun na makipaglandian kay Dong-yoon ngunit sinampal siya nito. At dahil nagalit binalaan niya ito na kung sasaktan nito si Yesel sa klase ay magkakaroon sila ng matinding problema. Gayunpaman sinabi ni Dong-yoon na wala itong interes na saktan ang kanyang anak at ang kanyang tanging layunin ay makapaghiganti kay Yoon-ji. At inimungkahi nito na kung tutulungan siya ni Jae-jun mas magiging kapaki-pakinabang ito sa kanilang dalawa. At bago umalis binigyan nito si Jae-jun ng drawing na ginawa ni Yesel at nagpapakita na colorblind ito tulad ng kanyang ama. At pagkatapos ng pag-uusap naging masama ang pakiramdam ni Dong-yoon at nagtungo sa banyo para magsuka. Kinamot nito ang kanyang mga peklat at naalala ang mga panahon na binubuli siya ni Jae-jun kung saan pinapatayo siya sa ulan. At sa sumunod na araw nakipagkita si Dong-yoon kay Lee sa isang simbahan upang kolektahin ang pera na hinihiling nito at inabot ni Lee ang isang bag na puno ng dolyar at sinabihan si Dong-yoon na lubayan siya. Tumugon si Dong-yoon na ang kasalanan ni Lee ay walang kapatawaran dahilan upang magalit si Lee sa mga susunod na hakbang ni Dong-yoon. Pagkatapos ay binigay ni Dong-yoon ang lahat ng pera kay Hyan at sinabing nais nito na mag-aral ang anak ni Hyan sa abroad. Si Hyan ay labis na natuwa at nagpasalamat kay Dong-yoon ng labis.
Samantala nakipagkita si Duyang kay Haijong sa isang restaurant at nagtanong tungkol sa nakaraan ni Yoonji. At si Haijong na nasa panig na ni Dongyun ay binunyag ang mga detalye sa pambubuli ni Yoonji sa nakaraan at relasyon nito kay Jaejoon sa nakaraan at si Duyang ay nagulat kung gaano kalupit si Yoonji noon. Bumisita si Duyang sa isang lokal na park kung saan nag-set up ito ng Go Arena at doon nakita nito si Yoojong sa unang pagkakataon at hinamon siya ni Yoojong sa isang laro at nagpapahiwatig na nagmula siya sa Seoul at nagbabalak na maghiganti. Si Duyang ay naguluhan dahil ang isang estranghero ay nagbabahagi ng sekreto sa kanya gayunpaman bahagi ito ng plano ni Dongyun at si Yoojong ay umaarte batay sa kanyang mga utos. At sa bahay nagtanong si Duyang kay Yoonji tungkol sa kanyang nakaraan at binanggit nito na may nagsabi sa kanya na isa siyang bully dati at mayroong relasyon kay Jaejoon. Binaliwala ito ni Yoonji at sinabing chismis lamang ito at iginiit na dapat na nitong kalimutan ang nakaraan. Pagkatapos ay sinubukan nitong akitin siya ngunit malinaw na hindi na ito interesado sa kanya. At nang maglaon nakatanggap si Yoonji ng detalye tungkol sa edukasyon ni Dongyun at family history mula kay Officer Shin at gumawa ng isang plano. Nagtungo ito sa apartment ni Dongyun at sa pamamagitan ng pagbayad sa isang trabahador nagawa nitong mabuksan ang silid ni Dongyun. At sa kanyang gulat na diskubre nito na si Dongyun ay nakatira malapit lamang sa kanya sa loob ng dekada at pinagmamasdan ang kanyang buhay nang hindi nito nalalaman. Ang mga dingding ni Dongyun ay puno ng litrato ni Yoonji kasama ang kanyang mga barkada na labis ikinagulat nito. Samantala inimbitahan ni Duyang si Dongyun sa park at hiniling na ibahagi ang kanyang kwento at pinaliwanag nito ang lahat at hiniling na hiwalayan si Yoonji upang magdusa ito at inihayag ni Duyang na ayaw nitong hiwalayan si Yoonji ngunit pumayag na tulungan si Dongyun na mahanap ang hustisya. Nagbigay si Dongyun ng lokasyon sa kanyang apartment at sinabi sa kanya na may makikita itong bagay na kawili-wili doon. At nang dumating si Duyang nagulat itong makita si Yoonji sa lugar at nagkumpirma ito na si Yoonji ay may koneksyon kay Dongyun sa nakaraan at nasa lugar ito upang tanggalin ang mga ebidensya. At si Yoonji na nalilito ay nagsimulang magduda kay Duyang at nagtataka kung paano ito napunta sa apartment ni Dongyun at kung ano ang koneksyon nito sa kanya at hindi tumugon si Duyang at lumabas si Yoonji nang may labis na galit. At nang maglaon sa opisina nakatanggap si Duyang ng isang flash drive na naglalaman ng isang mensahe mula kay Mayo. At sa mensahe sinabi ni Mayo na kung gusto ni Duyang na malaman ang mga detalye sa nakaraan ni Yoonji ay dapat itong makipagkita sa kanya. Nagtungo si Duyang sa shop ni Mayo at natuklasan na nawawala si Mayo sa loob na ng ilang araw. At bago mawala nakipag-ugnayan si Mayo sa lahat ng bully para magtanong tungkol kay Sohei na may kaso ng pagkakamatay. At lumalabas na bago mawala pinaalam ni Dongyun kay Mayo ang tungkol sa katotohanan sa pagkamatay ni Sohei na siya ay pinatay at isa sa mga bully ang may kasalanan. Nagbigay din si Dongyun ng ebidensya kay Mayo kabilang na ang mga fingerprints at ang huling tao na nakita ni Mayo bago ito mawala ay si Yoonji. Ang mga bully ay nagtipon at pinag-usapan kung nagtanong ba si Mayo sa kaso ni Sohei. At si Yoonji na ngayon ay natatakot ay nagsimulang tumawa na parang baliw at sinabing walang ebidensya si Mayo ng pagpatay kay Sohei at lahat sila ay sangkot dito. At sa kabilang banda nakipagkita si Dongyun kay Yoonji sa cafeteria at pinakita ni Dongyun sa kanya ang lahat ng ebidensya na kailangan upang kasuhan siya para sa pagpatay kay Sohei. Nag-alok ito kay Yoonji ng huling pagkakataon at kung aaminin ni Yoonji ang kanyang krimen at isuko ang kanyang sarili sa mga pulis sinisigurado nito na makakatanggap siya ng mababang sentensya. Gayunpaman tinanggihan ni Yoonji ang alok at tinuya si Dongyun habang sinabing dapat pinatay niya ito noon sa halip na pangbubuli lamang. At nang maglaon inulat ni Dongyun ang krimen ni Yoonji sa pulis na si Chol at dinetalye ang insidente 18 taon ang nakalipas. Pinaliwanag nito na ang badge ng mag-aaral na may pangalan na Yoonji ay natagpuan sa lugar kung saan namatay si Sohei. Gayunpaman dahil sa impluwensya ng ina ni Yoonji sa mga pulis ang badge ay kinumpiska at itinago. At sinabi ni Officer Chul na kailangan nito ng karagdagang ebidensya para maituloy nito ang kaso. Naalala ni Dongyun nang makita nito ang pipi at bingi na ina ni Sohei sa ospital at nagmakaawa ito sa kanya sa sign language para sa tulong ngunit hindi niya ito matulungan sa mga panahon na yun. Pagkatapos ay binisita ni Dongyun ang NAR sa paaralan upang kumuha ng mas marami pang impormasyon tungkol kay Sohei at natuklasan nito ang medical report ni Sohei at nalaman na si Sohei ay buntis sa oras ng kanyang kamatayan. Ang nurse ay napuno ng emosyon at hiniling sa kanya na humanap ng hustisya para kay Sohei.
Emosyonal nilang niyakap ang isa't isa at nang maglaon habang inaalis ni Dongyun ang mga litrato sa dingding ng kanyang silid napansin nito ang isang bagay na nawawala at napagtanto na kinuha ni Yoonji ang litrato ng asawa ni Hyen at nagawang mahanap ni Yoonji si Hyen. Nagbanta ng blackmail si Yoonji at pisikal na pinahirapan si Hyen at nagbanta na ipapapatay ang kanyang anak na babae kung hindi ito magtratrabaho para sa kanya. Nag-alok din ito na mapapatay niya ang asawa ni Hyen ng mas mabilis kaysa kay Dongyun. At dahil walang pagpipilian mabilis na pumayag si Hyen sa harap ni Yoonji ngunit nanatili itong tapat kay Dongyun sa kanyang puso. At nang maglaon pinaalam ni Hyen kay Dongyun ang tungkol sa pananakot ni Yoonji at pinayuhan siya ni Dongyun na gumanap ng dalawang papel upang bitagin si Yoonji. Dinala ni Dongyun ang anak ni Hyen sa bahay ng nurse upang mapanatili itong ligtas mula kay Yoonji. Samantala nahanap ni Yoonji ang alcoholic na ina ni Dongyun na si Mihae at inalok ng pera upang pilitin si Dongyun na huminto sa pagtuturo nito. At muli naakit sa pera pumayag si Mihae at mabilis itong naglakbay sa kinaroroonan ni Dongyun at si Dongyun ay labis ang galit nang makita siya. Nahirapan itong kontrolin ang kanyang galit dahil ang kanyang lasing na ina na pinagtaksilan siya dahil sa pera noon ay nasa harapan niya ngayon at sinabi nito sa kanyang ina na aalis ito ng apartment ngunit iginiit ni Mihae na susunod ito kahit saan siya magpunta. Samantala sa clinic ni Yoo-jong dumating si Hae-jong para sa isang treatment at sinundan siya ni Yoonji at pinagalitan siya dahil sa pagbunyag nito sa relasyon niya kay Jae-jun kay Do-yang. Tumugon si Hae-jong na hindi lamang niya ito binunyag pati na rin ang mga ginawa niya kay Dongyun at sa iba pa. At habang malapit na silang mag-away nakialam si Yoo-jong at sinabihan sila na kumalma at nang maglaon nagtanong si Yoonji kay Do-yang kung bakit ito nakipagkita kay Hae-jong at Dongyun ng personal at kung may nangyayari ba sa kanila. Nagalit si Do-yang at sinabi nito na gusto niyang malaman ang totoo na tinatago ni Yoonji sa loob na ng dekada. Iginiit nito na bibigyan niya ng hustisya kung sino man ang salarin at sa sumunod na araw inimbitahan ni Do-yang si Dongyun sa kanyang headquarters. At bago pumasok hiniling ng mga guards kay Dongyun na tanggalin ang kanyang coat at nang alisin ito ang lahat ng nasa lugar ay nagulat sa malawak na peklat sa kanyang buong katawan. Samantala si Yoonji ay nagtungo sa clinic ni Yoo-jong para sa isang jawline na operasyon at habang ilalagay ito sa isang anesthesia tahimik siyang tinanong ni Yoo-jong kung ano ang ginawa nito kay Mayo. Nagsimula nitong maalala ang pangyayari at noong Oktubre nang inimbitahan ni Mayo ni si Yoonji sa kanyang tindahan upang pag-usapan ang isang importanteng bagay. At sa una tumanggi ito dahil sa kanyang abalang schedule ngunit pagkatapos magpumilit si Mayo pumayag ito na mag-usap sila at sinabi na mayroon lamang itong 1 minuto para magsalita. Napansin nito na naka-record ang kanilang pag-uusap sa kanyang telepono at mabilis itong pinatay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mayo na mayroon itong ebidensya na nagpapatunay na si Yoonji ang may kasalanan sa pagkamatay ni So-hye. Labis niya itong ikinatakot at tinawanan siya ni Mayo at nagsimulang gumawa ng mga nakakatawang kasunduan kung gusto nitong protektahan ang kanyang sarili. At dahil nagalit pinalo siya ni Yoonji ng paulit-ulit gamit ang bote ng champagne na halos ikamatay niya. At bago mawalan ng buhay sinugatan ni Mayo ang paa ni Yoonji gamit ang kanyang kuko at dahil sa takot at nalito tinawagan ni Yoonji si Officer Shin upang tulungan ito na tanggalin ang katawan ni Mayo. Si Officer Shin at mga tauhan nito ay inilipat ang katawan sa isang malayong lokasyon. At balik sa kasalukuyan nagising si Yoonji mula sa anesthesia at nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Natatakot ito na ang doktor ay maaaring pinakialaman ang kanyang katawan at sinuri nito ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa at tiniyak ni Yoo-jong sa kanya na ang pakiramdam na ito ay isang hallucination, isang normal na reaksyon mula sa anesthesia. At nang maglaon nakatanggap si Hae-jong ng isang voice recording mula sa telepono ni Mayo na nagpapahiwatig sa pagkikita nila ni Yoonji. Pinadala nito ang recording kay Jae-jun na nagulat rin sa mga bagay na ito. Nagtungo ito sa tindahan ni Mayo at hiniling ang video recording mula sa buwan ng Oktubre sa assistant ni Mayo at pinaalam nito sa kanya na inutusan siya ni Yoonji na burahin ang file sa petsang yun. Gayunpaman sinabihan nito na ang file ay maaaring nasa loob pa rin ng junk bin sa loob ng 30 araw bago tuluyang matanggal at kailangan ng isang propesyonal upang ma-restore ito. Pagkatapos ay lumapit si Jae-jun sa isang propesyonal upang makatulong na kunin ang mga videotape. Ang technician ay abala at sinabi sa kanya na aabutin ito ng linggo gayunpaman si Jae-jun ay nag-alok sa kanya ng malaking halaga ng pera para tapusin ang gawain sa loob ng 3 araw dahil sa sitwasyon.
At si Jae-jun ngayon ay pinaghihinalaan si Yoonji na isang mamamatay tao at tinapos ang relasyon sa kanya at inimbitahan si Hae-jong sa kanyang bahay. Inimungkahi nito na maging mag-asawa sila at alagaan si Yesel para sa kanya at sumang-ayon si Hae-jong at nagsimula sila ng isang relasyon. Samantala si Haeun ay nagmadali sa airport upang magpaalam sa kanyang anak na patungo sa US para sa kanyang pag-aaral. Nang biglang dumating si Yoonji sa kanyang bahay at hiniling ang detalye na inutos nito na makuha ni Haeun kay Dong-yun. Tumanggi ito sa una na ibunyag ang impormasyon ngunit nagbanta si Yoonji sa kanya at sinabing alam nitong aalis ang kanyang anak at kung nais nitong ligtas ang kanyang anak dapat nitong sabihin ang mga detalye tungkol sa partner ni Dong-yun. At dahil nagipit inihayag ni Haeun na ang partner ni Dong-yun ay si Yoo-jong isang plastic surgeon at anak ng direktor ng Seoul General Hospital. At dahil nagulat sa nalaman umalis si Yoonji at nang maglaon si Haeun ay marahas na binugbog ng kanyang asawa dahil sa pagtatago nito sa kanilang anak at ang pangyayaring ito ay naging dahilan upang hindi makarating si Haeun sa airport upang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. At ang kanyang anak na naghihintay sa airport ay kalaunan na umalis sa labis na kalungkutan. At lumipas ang araw si Haeun ay nagdala ng isang makabuluhang palatandaan kay Dong-yun at pinakita nito ang mga litrato ng isang abandonadong mortuary kung saan naghihinala ito na ang bangkay ni Mayo ay naruroon. Palihim nilang binisita ang lokasyon at napansin na ang pagbasa sa metro ay bago at nagpapahiwatig na may freezer na gumagana sa loob. At nang maglaon binahagi ni Dong-yun ang balitang ito kay Yoo-jong at nagpasya ito na bilhin ang abandonadong mortuary. At sa sumunod na araw matapos na makuha ang ari-arian pareho silang pumasok sa loob at natuklasan na ang bangkay ni Mayono ay nakaimbak sa isa sa mga freezer. Sinubukan ng isang trabahador na pigilan sila at sinabi na si Officer Shin ay inutusan siya na huwag papasukin ang sinuman. Gayunpaman iginiit ni Yoo-jong na bilang bagong may-ari ng lugar na sa kanya ang lahat ng karapatan para ma-access ito. Pinaliwanag ni Yoo-jong kay Dong-yun na kumuha ito ng piraso ng DNA ni Yoonji mula sa kanyang sugatan na paa sa panahon ng operasyon at itugma ito sa DNA ni Mayo bago siya namatay na magbibigay sa kanila ng ebidensya laban kay Yoonji. Ang eksena ay lumipat kay John Hao isang kasamahan ni Dong-yun sa paaralan at nahuli siya ni Dong-yun na kumukuha ng mga hindi angkop na litrato ng mga estudyante. Maingat nitong inalis ang SD card mula sa kanyang camera at pinadala ito kay Jae-jun at nagulat si Jae-jun nang makita nito ang guro na kumukuha ng hindi angkop na litrato kay Yesel at iba pang bata. At dahil nagalit nagmadali ito sa paaralan sa sumunod na araw at marahas na inatake si John Hao sa harap ng lahat. Nakita ni Yesel ang brutal na panig ni Jae-jun at mas lalong natakot sa kanya at si Jae-jun ay dinala sa istasyon ng pulis dahil sa pananakit nito sa isang guro. At pinaliwanag nito na ang kanyang aksyon ay dahil sa kriminal na pag-uugali ni John Hao gayunpaman nakipagtalo ang mga pulis na dapat nitong isinumbong ang pangyayari sa halip na ilagay ang batas sa kanyang kamay. Dumating si Du Yang upang magpiyansa kay Jae-jun at pinalaya ito sa mga kustodiya ng pulis. Hinarap ni Jae-jun si Du Yang at nagtanong kung bakit ito nakialam sa kanyang personal na gawain lalo na tungkol kay Yesel. Ang paghaharap nila ay lumala sa isang pisikal na laban habang ang dalawa ay nagpalitan ng malalakas na suntok. At nang bumalik si Yoonji sa bahay nakita nito si Du Yang na labis ang galit at sinubukan niya itong kausapin ngunit sinabi nito na lubayan siya at dahil dito hiniling ni Du Yang malaman kung bakit nito tinago ang katotohanan tungkol sa tunay na ama ni Yesel. Nagtanong din ito kung bakit siya nito pinakasalan sa kabila ng buntis na ito kay Jae-jun. Si Yoonji ay hindi nakapagsalita at galit na umalis si Du Yang sa harapan niya. Samantala ang ina ni Dong-yun ay ginamit ang kanyang telepono upang magpadala ng mga hindi angkop na mensahe sa katrabaho ni Dong-yun at inimbitahan ang isang guro para kumain kung saan pinahiya niya ito. At sa sumunod na umaga ang kawani ng paaralan ay nagtipon at iniulat ang pag-uugali ng kanyang ina sa administrasyon dahilan upang mapatalsik ito sa trabaho. Bumalik si Dong-yun sa bahay na puno ng labis na galit sa kanyang ina at nakita nito ang kanyang ina na may bagong kasintahan at hinarap ito habang umiiyak. At sinabi nito sa kanyang ina na ang kasakiman nito ay nagdudulot ng walang katapusang kahirapan sa buhay niya. Hiniling ni Dong-yun sa kanyang ina na umalis ito agad o tatawag ito ng pulis. At sa kalagitnaan ng galit na saksak siya ng kanyang ina sa mukha ngunit ang sugat ay mababaw lamang at nag-iwan ito ng malaking peklat sa kanyang kaibuturan. Lumabas si Dong-yun sa labas at umupo sa kanyang sasakyan at hinahawakan ang kanyang sugat sa mukha habang nadudurog ang kanyang puso sa sakit.
Samantala si Jae-jun na galit pa rin sa pakikipag-away nito kay Do-yang ay nagtungo kay Dong-yun upang tanungin siya tungkol sa motibo ni Do-yang. Gayunpaman dumating sa tamang oras si Yoo-jong upang makialam at prinotektahan ito kay Jae-jun. At ilang araw ang lumipas binisita ni Dong-yun ang simbahan kung saan nakipagkasundo ito sa mga gangsters na maghatid ng droga kay Lee. Ang mga gangster ay nagpadala ng mensahe sa group chat ng simbahan ng lokasyon ni Lee at detalye ng kanyang mga aktibidad. At nang dumating ang mga miyembro ng simbahan natakot sila nang makita si Lee sa estado nito. Ang eksena ay nakuna ng kamera at mabilis na kumalat sa social media. At si Yoonji na nasa eksena rin ay pinagmamasdan si Dong-yun ng may malamig na titig. Hinarap siya ni Dong-yun at sinabing ito ay simula pa lamang at sa susunod ay siya naman. At sa sumunod na araw publikong nag-post si Yoongi tungkol sa pangbubuli ni Yoonji noon at dinetalye ang ginawa nito kay Sohei at Dong-yun. Ang balita ay kumalat na parang apoy at hindi nagtagal ang lahat ng tao sa bansa ay tinalakay ito at kinundena si Yoonji. At dahil walang ibang pagpipilian nagtungo si Yoonji sa templo ng kanyang ina at ginugol ang gabi doon upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dumating si Do-yang sa lugar upang sunduin si Yoonji at iginiit na kapag hindi ito bumalik sa bahay at hinarap ang publiko ang stock nito sa kumpanya ay babagsak. Kumuha si Do-yang ng mga magagaling na abogado para sa kaso ni Yoonji ngunit lumitaw ito na kakaiba. Dinismiss nito ang kaso at sinabi na ang mga akusasyon ay tsismis lamang at walang ebidensya laban sa kanya kaya wala dapat itong ikabahala. Samantala ginugol ni Jae-jun ang oras nito kasama si Hae-jong sa kanyang apartment at nagtakda ng petsa para sa kanilang kasal. At sa kabilang banda nakatanggap si Yoonji ng isang voice recording mula sa telepono ni Mayo at laking gulat nang matuklasan nitong si Hae-jong ang nagbahagi nito sa lahat. At dahil sa galit nagtungo ito sa bahay ni Jae-jun kung saan nakatira si Hae-jong ngayon at hiniling nitong malaman kung bakit nito binahagi ang recording at tumugon si Hae-jong na nararapat lamang mailantad siya at dapat itong malaman ng lahat. Sinabi ni Yoonji na walang konkretong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay kay Mayo at sinabing basura siya bago tuluyang umalis. Nagtungo si Hae-jong sa istasyon ng pulis kung nasaan si Lee at pinaalam nito kay Lee na pinondohan ni Yoonji ang media upang kumalat ang video nito na gumagamit ng droga bilang isang diversion na naglalayong ilayo ang atensyon sa kanyang sariling kaso. Ang paghahayag na ito ay ikinagalit ni Lee at nagawa rin itong makapagpiyansa at umuwi at determinadong gumanti kay Yoonji. Mayroon itong sariling sandata at ang totoong footage ng pambubuli ni Yoonji kay Sohei 18 taon ang nakalipas ay nasa kanya. At sa footage si Yoonji ay nakitang hinahara si Sohei sa pagsusuot nito ng damit na mumurahin na kagaya ng damit niya. Inutusan siya ni Yoonji na habarin sa publiko ang kanyang damit at ang nakaraan na hindi nakuna ng kamera ay nagpapakita na tinutulak ni Yoonji si Sohei mula sa itaas ng isang gusali matapos na sunugin ang kanyang damit. Ang paghahayag na ito ay mabilis na kumalat sa internet at nabasa ni Do-yang ang mga paratang at nabigla nang malaman nito na si Yoonji ay hindi lamang isang bully kundi isang mamamatay tao. Nagpasya si Do-yang na makipagkita kay Dong-yun sa huling pagkakataon at sa panahon ng kanilang pag-uusap sinabi nito kay Do-yang na ito na ang huling pagkakataon na makipaghiwalay at iwanan si Yoonji dahil ang kanyang hinaharap ay wala na. Pumayag si Do-yang at sinabi na kung ang mga paratang ay totoo mabilis itong makikipaghiwalay. At sa sumunod na araw si Dong-yun ay nasa bahay ni Yoo-jong at sinusuri ang kanyang mga drawer. Nakita nito ang isang cabinet na puno ng sulat mula sa kulungan at habang binabasa ang mga ito nabigla ito sa mga masasakit na salita na nakasulat dito. At sa kabilang banda pumunta si Yoo-jong sa kulungan upang mag-apply ng trabaho doon at plano nitong gumanti sa pagpatay sa kanyang ama sa pagtatrabaho nito sa loob. Ang killer ay hinatulan ng kamatayan ngunit dahil sa ilang pakikialam ng mga opisyal ang sentensya ay nauwi lamang sa habang buhay na pagkakakulong. Si Yoo-jong ay labis na naapektuhan sa desisyon na ito at nais nitong makitang patay ang pumatay sa kanyang ama. At nang magharap sila sa personal ang kanilang puot sa isa't isa ay mas tumindi at sinubukan ni Yoo-jong na unawain ang motibo ng killer ngunit tinuya siya nito at sinabing masaya itong pinatay ang kanyang ama. Ang tugon na ito ay mas lalong ikinagalit ni Yoo-jong na nangakong gagawin nitong impyerno ang buhay ng lalaki. At nang bumalik ito sa bahay sinalubong siya ni Dong-yun at pinaghanda ng pagkain at nagpasalamat ito sa kanya at niyakap habang nagpapasalamat sa suporta nito dahil malapit na itong makaganti kay Yoonji at sa kaibuturan naramdaman nito na si Yoo-jong ay nagdurusa rin sa loob.
At sa sumunod na araw sa paaralan humingi ng tawad si Dongyun kay Yesel at pinaliwanag na si Yesel ay walang ginawang masama at lubos itong nagsisisi sa paghihirap na dinudulot ng kanyang ina. Si Yesel ay nalilito at nagtanong kung saan ito pupunta at sinabi sa kanya ni Dongyun na aalis na ito ng paaralan at nagpapaalam na ito. Ang pag-uusap na ito ay nag-iwan kay Yesel na tila medyo nanlumo at sa gabi si Mihai ay nasa silid pa rin niya at nang sinabi ni Dongyun na umalis na ito sa kanyang apartment mabilis itong nagsimula ng isang apoy sa silid. At dahil alam na natatakot si Dongyun sa apoy sinubukan pa rin ito na pigilan ito sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang paa ngunit si Mihai ay masyadong lasing para maunawaan ang paghihirap ng kanyang anak at ang buong eksenang ito ay nakunan ng isang nakatagong kamera sa loob ng silid. At hawak ang ebidensya dinala ni Dongyun ang kanyang ina sa isang psychiatric na ospital at matapos na suriin ang kanyang pag-iisip sinabi ng doktor na may sakit ito sa pag-iisip at dinala sa psychiatric ward. Niyakap ni Dongyun ang kanyang ina sa huling pagkakataon at sinabi na ito lamang ang magagawa niya para sa taong katulad niya. Samantala humiling ng tulong si Yoonji kay Officer Shin na ibinunyag na hindi nito inilibing ang bangkay ni Mayo ngunit sa halip ay inilagay ito sa isang freezer sa isang inabandonang mortuary. Ang paghahayag na ito ay nagpaisip kay Yoonji dahil naniniwala ito na ang katawan ay nailibing na sa araw na namatay ito. Nagtungo sila sa mortuary at nagulat na wala na ang katawan ni Mayo sa lugar. At dahil nagalit hinampes nito ang kanyang mamahaling bag sa freezer kung saan natanggal ang parte nito. Pagkatapos ay nakipagkita ito kay Jae-jun at humihiling sa kanya ng tulong dahil siya ang biological na ama ng kanyang anak. Gayunpaman nag-alangan ito na tumulong dahil alam nitong isa siyang mamamatay tao at ayaw na niya itong makasama pa. At nang maglaon inimbitahan ni Jae-jun si Do Yang sa kanyang bahay at ibinahagi ang recording footage mula sa telepono ni Mayo. Sinabi nito kay Do Yang na si Yanji ay isang mamamatay tao at inimungkahi na dapat na niya itong hiwalayan at ibigay ang kustodiya kay Yesel. Tumugon si Do Yang at sinabing inhinto nito ang pananaginip tungkol sa kustodiya kay Yesel at nang bumalik si Yoonji sa bahay at nakita ang kanyang mamahaling cabinet na alala nito na nawala niya ang piraso ng kanyang bag sa mortuary nang nagwala ito sa lugar at natakot na baka magamit ito bilang ebidensya laban sa kanya. Nagmadali ito pabalik sa mortuary upang hanapin ang nawawalang piraso at doon siya ay nahuli ni Yoo-jong at nang magtanong kung bakit ito nasa lugar tumugon si Yoo-jong na siya ang may-ari sa lugar. At dahil nagulat nagmadaling lumabas si Yoonji habang pinigilan siya ni Yoo-jong at ibinalik ang nawawalang piraso ng kanyang bag at sinabing mayroon silang matibay na ebidensya laban sa kanya at hindi na kailangan yun. Samantala si Hyeon ay nag-set up sa kanyang alcoholic na asawa upang magbanta kay Hongyan kasunod ng mga plano ni Dongyun. Nagpapadala ito ng mensahe araw-araw at sinasabing alam nito na ang kanyang anak na babae ay isang mamamatay tao na pumatay ng 2 tao. At naging sanhi ito upang lubos na matakot ang babae at nag-udyok sa kanya na ipapatay ito. Nagtungo ito sa templo at nagbigay ng 1,000,000 won sa monghe at humiling ng tulong sa pagpatay sa asawa ni Hyeon. Pagkatapos ay hinikayat nito si Officer Shin na ayaw nang tumulong sa mga maling gawain nito ngunit nang sinabi nito na magpapasama siya magmaneho sa gabi ay mabilis itong pumayag. Ang mga monghe ay tinawagan ang asawa ni Hyeon at inakit ito na tumayo sa gitna ng daan at sinabing makakakita ito ng ebidensya doon na maaaring magpayaman sa kanya. Samantala sadyang pinabilis ni Hongyan ang sasakyan at binangga ito na mabilis pumatay sa asawa ni Hyeon. At sa istasyon ng pulis sinubukan itong ipakita na inosente siya at isinisi ang nangyari sa maulan na panahon. At nang maglaon sinurpresa ni Dongyun ang monghe sa pamamagitan ng pagsisiwalat na alam nito kung paano nila pinatay ang asawa ni Hyeon at nagbantay ito sa kanya at sinabi na kung gusto nitong protektahan ang kanyang sarili mula sa pulisya ay dapat itong makipagtulungan sa kanya. Samantala si Officer Shin ay nagpunta sa kanyang locker upang kumuha ng pera at tumakas sa ibang bansa. Ang kanyang tauhan ay humiling ng pera sa kanya ngunit sinampal niya ito bilang ganti at sinabing hindi sila nakakatulong at nagalit ang mga ito sa kanya at hinampas siya sa ulo gamit ang isang martilyo at pinatay siya sa lugar. At sa kabilang banda nalaman ni Hyeon ang pagkamatay ng kanyang asawa at nagsimulang umiyak at ang kanyang luha ay sumasalamin sa parehong tuwa at sakit. Binisita ni Yoonji ang kanyang ina na nagtatago sa templo upang maiwasan ang kustodiya ng pulis. At habang ginagawa ng monghe ang karaniwang mga ritual bigla nitong sinabi na nakita nito ang multo ni Sohei at sinabi na ang kanyang kaluluwa ay bumalik upang magiganti. Si Yoonji ay natakot nang makita nito na kumikilos ang monghe na parang sinasaniban nito ng kaluluwa ni Sohei.
Ang monghe ay tila namatay sa panahon ng ritual at si Yoonji ay labis na natakot at tumakbo papalayo. At nang maglaon si Yoonji ay nakipagkita kay Hyen at nag-alok ng maraming pera para sa kamatayan ng kanyang asawa at hinimok ito na manahimik. Ikinagalit ito ni Hyen na sinampal si Yoonji at sinabi sa kanya na alam nito ang lahat tungkol sa kanya. Sinabi nito na mas mabuti na hindi na sila mag-uusap pang muli at nasaksihan ni Duyang ang paghaharap na ito at binigyan nito si Yoonji ng huling pagkakataon na kung aamin ito sa kanyang maling gawain papatawarin niya ito at maaari pa silang magsama at kung hindi itutuloy nito ang diborsyo. Tumanggi ito na tanggapin ang kanyang pagkakamali at iginiit na natapos na ang kanilang relasyon sa araw na makilala nito si Dong-yun. At bilang tugon tinawagan ni Duyang ang kanyang abogado upang ihanda ang papel para sa diborsyo at ang balita sa paghihiwalay ng dalawa ay mabilis na kumalat sa buong bansa at maraming nag-iisip na ang paghihiwalay ay nauugnay sa pambubuli ni Yoonji. Sinubukan nitong panatilihin ang peking ngiti at nagpapanggap na ang lahat ay normal sa kabila ng kaguluhan. Nagbigay ito ng pahayag sa media kung saan nagpapanggap ito bilang isang biktima at umiyak pa upang makakuha ng simpatsya. At sinabi nito na si So-hye ay kanyang kaibigan at ang mga peking balita ay kumakalat laban sa kanya. At nang maglaon ng kasama nito si Yesel sinubukan nitong tiyakin sa bata na ang pagtatalo ng kanilang ama ay malulutas at ang lahat ay magiging maayos. Gayunpaman nagulat siya kay Yesel sa pagsisiwalat na narinig nito ang lahat at ngayon ay kinamumuhian siya. Sinabi nito na ang mga bully ay dapat na pinaparusahan na dumurog sa puso ni Yoonji. At sa sumunod na araw binisita ni Duyang si Yesel sa kanyang paaralan kung saan siya ay nanlulumo. Niyakap niya ito at nagsimulang umiyak sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Samantala ang bangkay ni Mayo ay natagpuan ng mga pulis at ibinalik sa kanyang pamilya para sa libing. At sa libing nagpakita si Hae-jong ng footage ni Lee na gumagamit ng droga at sinabing isa itong sex tape na ginawa nila ni Mayo 18 taon ang nakalipas. Ikinagalit ito ni Lee na kinuha ang isang matalim na lapis at isinaksak ito sa leeg si Hae-jong. Nakialam ang mga pulis at inaresto si Lee para sa tangkang pagpatay at pinadala si Hae-jong sa ospital. Samantala nakaligtas si Hae-jong ngunit ibinunyag ng mga doktor na hindi na ito makakapagsalita dahil sa matinding pinsala nito sa lalamunan. At nang makita ang kanyang kondisyon mabilis nakipaghiwalay si Jae-jun sa kanya at sinabing hindi ito mabubuhay kasama ang isang tao na hindi makapagsalita. Iniwan niya itong umiiyak sa ospital at nagtungo si Jae-jun sa klinik ni Yoo-jong at nagtanong kung may kinalaman ba ito kay Dong-yun. Tinanggi ito ni Yoo-jong at habang nakikipag-usap napansin nito na si Jae-jun ay may glaucoma at pinaalam nito kay Dong-yun ang bagay na ito na nagbigay ng ideya sa kanya. Nagtungo si Dong-yun sa ospital at binahagi ang impormasyon kay Hae-jong at inimungkahi na makakapaghiganti ito kay Jae-jun sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot nito sa glaucoma ng isang sanitizer na ikakabulag niya. At dahil nasabik sa paghihiganti binisita ni Hae-jong ang bahay ni Jae-jun sa pagkukunwari nitong naiwan niya ang isang bagay sa banyo. At si Jae-jun na tila naniwala ay hinayaan siyang pumasok at sa oras na nasa banyo pinalitan ni Hae-jong ang gamot nito ng sanitizer at mabilis na umalis at nagbigay ng middle finger bago lumabas. At sa sumunod na umaga binisita ni Jae-jun si Yesel sa paaralan ngunit nagulat ito nang malaman niyang ililipat na ito sa ibang bansa. At dahil nabigo sinubukan itong tawagan ni Dong-yun habang nagmamaneho ngunit bigla itong nakaranas ng panlalabo sa paningin. Ginamit nito ang kanyang gamot na pinalitan ni Hae-jong ng sanitizer at hindi nagtagal ang lahat ay dumilim. At dahil hindi makakita bumangga ito sa isang truck at nagtamo ng pinsala at dahil dito napadpad ito sa isang gusali ng construction at isang lalaki na talagang si Duyang ay itinulak siya sa gilid ng gusali at nahulog ito sa isang malaking pagawaan ng semento at nalunod. Samantala binisita ni Dong-yun si Hongyan at inimungkahi ang isang kasunduan na kung ibibigay ni Hongyan ang badge ni Yoonji na nahulog nito sa lugar kung saan namatay si So-hye tutulungan siya nitong maiwasan ang pananagutan sa pagpatay sa asawa ni Hyen. Mabilis itong pumayag at ibinigay ang totoong badge at nang dumating si Yoonji nakita nito si Dong-yun at ang pagtataksil ng kanyang ina. Binalik ni Dong-yun ang badge at sinabing mas may mahusay itong ebidensya kaysa dito at ito ay isa lamang pagsubok ng katapatan sa pagitan ng isang ina at ng anak. At si Yoonji na nasaktan sa pagtataksil ng kanyang ina ay labis na umiyak sa harapan niya. Samantala ang investigasyon ng pulis ay naganap at ang lahat ng ebidensya ay tinuturo si Yoonji at siya ay inaresto sa 2 pagpatay at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong.
At binati ni Officer Chol si Dong-yun sa kanyang matagumpay na paghihiganti at humiling ng paumanhin sa hindi nito pagharap sa kaso 18 taon ang nakalipas. At sa bilangguan binisita ni Dong-yun si Yoon-ji at sinabi sa kanya na sa kabila ng nakaganti ito may isang sekreto tungkol kay Mayo na hindi malalaman ni Yoon-ji. At ang sekretong ito ay pinaliwanag ni Dong-yun at ang parusa kay Yoon-ji at walang katapusang pag-iisip na hindi lamang siya ang sangkot sa pagpatay kay Mayo. Hindi ibinunyag ni Dong-yun ang sekretong ito ngunit pinakita sa flashback na pagkatapos sugatan ni Yoon-ji si Mayo gamit ang isang bote ay buhay pa rin ito at humiling ng tulong kay Hayon na kanyang empleyado. Si Hayon ay naging biktima ng pangbubuli ni Mayo at tumanggi na tulungan siya at dahil sa labis nitong galit sa pang-aabuso sa kanya pinalo nito ang ulo ni Mayo gamit ang isa pang bote na pumatay sa kanya. At nang maglaon dahil sa nagawa nito tinawagan ni Hayon si Dong-yun para humiling ng tulong at tiniyak ni Dong-yun sa kanya na hindi ito mananagot sa pagpatay kay Mayo at si Yoon-ji ang pumatay at nangako na siya na ang bahala sa sitwasyon. At nang maglaon matapos na makamit ang kanyang paghihiganti nagpalipas ng romantikong gabi si Dong-yun kasama si Yoo-jong sa park. Gayunpaman bigla itong nawala matapos nitong magpaalam at nagtungo ito sa kaparehong gusali kung saan pinatay si So-hye at sinabi na ang kanyang layunin sa buhay ay natupad na at maaari na itong mamatay ng tahimik. At sa oras na tatapusin nito ang kanyang buhay dumating ang ina ni Yoo-jong at pinigilan siya at pinaalala sa kanya na desperadong kailangan siya ng kanyang anak at siya lamang ang pag-asa ni Yoo-jong. At dahil naantig sa mga salita nito nagpasya si Dong-yun na ipagpatuloy ang pagtulong kay Yoo-jong at bumalik ito sa kanya at humiling ng tawad at binahagi ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Nangako si Dong-yun na tutulungan si Yoo-jong sa paghihiganti nito at nagtungo si Dong-yun sa libingan ni So-hye at binati ito sa kanilang nakamit sa buhay na nag-ambala 18 taon ang nakalipas. Ang lahat ng bully ay nakatagpo ang kanilang hinaharap at si Lee ay naaresto sa tangkang pagpatay nito at si Hae-jong ay nawalan ng boses at si Jae-jun at Mayo ay namatay at si Yoon-jin ay nahatulan ng 2 habambuhay na pagkakakulong. Ang plano ni Dong-yun ay nagtagumpay at tuluyang winasak ang buhay ni Yoon-ji at inabandona siya ng kanyang anak at asawa mga kaibigan pati rin ang kanyang sariling ina. At sa bilangguan nag-apply si Dong-yun para sa posisyon ng pagtuturo habang si Yoo-jong ay sinimulan ang kanyang trabaho bilang doktor. At sa labas ng bilangguan binahagi nila ang taus-pusong sandali at inihayag ang pagmamahal sa isa't isa kasabay ng bagong yugto ng paghihiganti nila. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.